Magandang araw na muli mga boss. Gustong makita ni customer itong mga preno niya kung okay pa raw. Sabi ko naman, titingnan mo lang pala, ba't kailangan kasama mo pa ako? Joke. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, nako po, napakadaling gawin nito. Dahil yung mga tools naman na gagamitin mo, ordinary lang. Kahit sa loob ng sasakyan mo, nandyan na yung tools eh. Unang-una, meron ka dapat jack. Pangalawa, tire wrench. Pangatlo, yung mga combination wrench. Pang-apat, bili ka ng socket wrench. O kaya naman, ipagawa mo na lang para hindi ka mahirapan. Joke. Balik na nga ako sa trabaho. After ko matanggal itong brake caliper mga boss, isunod yung tanggalin dyan, itong spring clip niya dito sa brake pad. Kaya lang, bakit isa lang? Kabago-bago nito, isa lang ang spring. Tanggalin ko na nga itong brake pad mga boss. Kung makikita nyo itong brake pad niya, maitim na mga boss eh. Ibig sabihin, kailangan na talaga itong linisin. Sa paglinis yan mga boss, madali lang naman. Gaya ng dati, gagamit ka lang naman dyan ng sandpaper. Tsaka mo ngayong kuskusin itong ibabaw ng brake pad mo para matanggal mo yung mga tumigas dyan, pati yung dumi na kumapit matanggal. Kasi mga boss, importante talaga na nililiha mo yan. Kasi nga, kakapreno mo ng kakapreno, siyempre tatama sa bakal itong brake pad. Mapapansin mo, kung wala na maggasgas itong brake pad, titigas itong ibabaw ng brake pad, tapos kikintab siya. Doon na magsisimula yung sipol kapag hindi ka nagpapalinis ng preno. Katagalan kasi mga boss, yun ang mga experience ng customer eh. Yung pag nagpreno sila, merong ingay, na hindi daw nila malaman kung saan ang gagaling. Pag ganun mga boss, ang recommend ko lang naman lagi linis kung makapal pa yung lining. Pero kung manipis na, replace. Kaya nga kung mapapansin yung mga boss, karamihan sa mga video ko, preno. Marami kasi nagre-recommend sa akin pagdating sa preno mga boss. Meron nga akong video yung ginawa mga boss, taga province of Leyte pa siya. Dahil nga daw sa sinisingil siya ng 18,000. Tapos yung isa namang gagawa, palit daw lahat ng preno. Nung chinek up ko, linis lang naman pala. Pinabili ko lang ng brake cleaner tapos in-adjust ko, okay na. O dun sa mapagmahal na mekaniko, baka masaktan ka na naman. Hindi ako naninira. Sinasabi ko lang yung na-experience ko sa customer kung paano siya singilin ng mahal. Para itong mga customers, maging aware sila. Ang ibig kong sabihin, para mag-ingat sila. O wala namang masama ron. Balik na ako sa trabaho mga boss, ano? Dahil nga sa malinis na itong brake pad, pati itong rotor disc, nakita nyo naman, ginamitan ko yan ng sandpaper at brake cleaner. At dahil sa okay na yan, malinis na. O pwede ko na ngayon ibalik itong brake pad. Katulad ng dati mga boss, kung paano ko itinuro sa inyo ilagay itong brake pad, napakadali lang dahil kung anong itsura ng brake pad, yung brake holder niya or itong bracket ng brake pad, parehas lang sila ng itsura. Ang gagawin mo lang, itatapat mo lang itong brake pad. Nakita niyo yung ginawa ko, di ba? Doon sa brake holder, tapos ilihis mo sa clip niya, tsaka mo ngayon itulak yung brake pad. Nalagay mo na, di ba? Tapos isunod mo sa ilagay dyan itong spring clip ng brake pad. Ang alam ko kasi dalawa dapat yung spring clip niyan. Pero okay lang, wala namang big deal dyan mga boss. Tinanong ko nga si customer kung nagpa-service na ba siya sa iba. Ang sagot niya, ako pa lang daw maliban sa kasa. Pero sa akin naman mga boss, wala namang big deal dyan. First time ko kasi nakapagbukas ng ganitong klaseng sasakyan mga boss, kaya napansin ko lang. At dahil nga sana ilagay ko na itong 2 bolt na number 12 dito sa brake caliper mga boss, gamit itong socket wrench na number 12, hihigpitan ko na yan. Pag naghigpit naman kayo ng mga bolt dito sa brake caliper mga boss, yung tamang higpit lang, wag naman yung sobra-sobra sa higpit. Kasi kadalasan mga boss, may nagagawa ako sobra sa higpit, hindi ko nilang isinasama sa video. Pag sobra-sobra sa higpit, ang mangyayari dun sa bolt mo, yung thread niya, lalaki. Pati yung kinakapitan niya sa loob, lalaki din. O, ano mangyayari dun? Siyempre, mabilis siya lumuwag. Kasi karamihan sa mga bolt, fine thread lang siya eh. Kahit itong nut dito sa gulong mga boss, wag sobra-sobra sa higpit. Ganon din ang mangyayari, lalaki din yung thread niya. Mas mabilis siyang luluwag. Na-experience ko kasi yun. Ngayon, kung mali ako, o di kayo naman ang tama. Kaya nga sa bawat tornilyo, may kanya-kanya silang torque. Kaya nga nung baguhan pa lang ako nagmimekaniko or no helper pa lang ako, gumagamit ako ng torque. Tapos di nagtagal, nakasanayan ko na rin na walang torque. Kasi nga ito yung trabaho ko. Tingnan niyo yung tindera sa palengke. Bumili ka ng 1 kilong baboy. Dadampot yun, ilagay niya sa kiluhan. Halos guhit na lang, perfect na. Kumbaga malapit sa katotohanan yung ginagawa niya. Dahil nga sa nakasanayan niya na yun. Balik na ako sa trabaho mga boss, nakwentohan ko na naman kayo eh. Same procedure mga boss, gamit ka ng socket wrench sa number 12, tanggalin mo itong bolt dito sa brake caliper mo, dalawa yan, taas baba. Pag natanggal mo na yung bolt mga boss, pwede mo na ngayon tuluyang tanggalin itong isa pang bolt, tsaka mo ngayon iangat itong brake caliper mo. Kita nyo naman, ang luwag ano? Gaya sa kabila mga boss, isa lang talaga yung spring clip niya dito sa brake pad. Nasa likuran ko kasi si customer mga boss, nagtataka siya kung bakit isa lang yung spring clip dito sa brake pad. Sabi ko naman baka pihikan sa babae kaya hindi nakapag-asawa. Single siya ngayon.
At dahil nga sa natanggal ko na itong brake pad mga boss, kung makikita nyo, ginamitan ko na yan ng brake cleaner, itong rotor disc para malinisan. Kung may malagkit man ako mapit dito sa rotor disc, matatanggal yan, mawawas out ng brake cleaner yan mga boss. Tapos gamitan nyo siya ng malinis na basahan para yung nagmarka na brake cleaner dito sa rotor disc matanggal. Pero kung wala naman kayong budget mga boss para sa brake cleaner, pwede namang hanginan nyo na lang yan o kaya punasan nyo ng malinis na basahan, ganun. After mo malinis itong rotor disc, dito ka naman sa brake pad. Gamit ka ng papel diliha. Kuskusin mo ulit yung ibabaw niyan para matanggal mo yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad mo. Mapapansin mo naman pag okay na yung pagkakaliha mo dito sa brake pad mga boss kasi yung kulay niyan mag-iiba na medyo maglalight na itong brake pad mo Ibig sabihin niyan, malinis na siya. Tsaka mo yung banlawan ng brake cleaner, o di ba? Mas okay na okay, pero kung wala kang budget, pwedeng hanginan mo na lang tapos punasan mo. Ganun lang, pwede na yun. Alam ko naman karamihan sa viewers ko, matalino at marunong umunawa. Magkamali man ako ng salita, abot na ng pangunawa nila yon. Pero yung mahinang nila lang, ang hahanapin nun yung mali. Pero sa matalino, hindi sila humahatol sa salita, kundi ayon sa gawa. Kaya nga, ganun din ang hatol na gagawin sa atin ng Diyos. Hahatulan niya ang tao ayon sa ating mga gawa. Dito na ako sa pagkabit ng brake pad mga boss, Inaantok kasi ako Gaya nga ng sinabi ko, itapat mo lang itong brake pad dito sa brake caliper holder niya. May clip sa brake caliper holder, isiksik mo lang itong brake pad sabay tulak. O di ba? Okay na. Ang nagpasikip lang naman dyan yung clip dito sa brake pad. Pero importante yan para hindi mag-ingay itong brake pad mo every time na magpipreno ka. Bigyan ko kayo ng tip mga boss, Isa sa mga symptoms kapag wala siyang clip dito sa brake pad, kasi pwede kayong pagkapirahan dito. Ang mangyayari yan mga boss kapag wala siyang clip, pag inapaka mo yung brake pedal mo, makakarinig ka ng tek, ganon. Pero pag ang narinig mo is tik, tok, aba, pwedeng mapagastos ka o kaya naman, alam nyo na yon, ilagay ko na itong 2 bolt dito sa brake caliper. Every time na maglalagay kayo ng mga bolt o kaya tornilyo, mga boss, ipakapit nyo muna lagi yung nut o kaya yung bolt sa thread nya. Para sigurado na hindi kayo makakasira or hindi kayo sasablay. Para kung impact rin ang gamit nyo, sure ball na hindi kayo makakalustred. Na hanggat maaari, after nyo mahigpitan ng impact wrench nyo, itong bolt, gamitan nyo pa yan ng box wrench, i-check nyo sa ulit. Para sigurado kayo na mahigpit nga yung pagkakagawa nyo dito sa sasakyan nyo. Alam nyo mga boss, kaya panay ang paalala ko sa inyo. Alam ko kasi maraming nanonood sa akin Kasi mga boss, kaya ko nalalaman, tumatawag yung iba sa akin o kaya nagme-message sa text. Nakadalasan na nakakasagot yung anak ko at saka yung misis ko. Nagpapasalamat sila. O kaya naman sa comment section, doon sila nagpapasalamat. Bible speaking, mabuti raw yun, sabi ng Diyos, pag ang isang tao mapagpasalamat. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.